ba pwede aabot dito? Dito. Ay, dito. Dito ba lang? Ano? Dito ang sakyan? Diba? Good morning! Morning po. Ako? Ang ganda ng awit natin, ano? Awit ng papuri sa ating Panginoon. Good morning! Morning. Sabi ni dati naganda eh. Ang topic po kasi natin ngayon yung mission for the world. Ako po ba? Mission! Maraming klase kasi ng mission eh. Sino bang nakakapanood dito ng James Bond? Sa British accent, James Bond. Si James Bond kasi, lahat ng pelikula nun, Mission Impossible. Kaya, ang mission po, maraming ibig sabihin. Pero, sa atin, ang mission ay yung para masunod yung layunin ng ating Panginoon. Ano po ba ang mission? Tanong ba natin tanong kaya natin sa ating sarili, ano ang mission natin dito? Bakit tayo nandito ngayon? Ano ang mission natin? Bakit tayo nandito ngayon? Nandito tayo ngayon, ang mission natin ay para mabutas yung upuan. Butas na po. Butas na. May sinabi ang ating Panginoon kasi noon na palaganan niyo ang ating masalita. Pero ano ba talaga ang mission? Bakit nandito tayo sa daigdig? Bakit ang tao ay nandito sa mundo? Ano ang mission? Pwede natin itanong siguro, ano? Kung bakit tayo ginawa ng ating Panginoon, ng ating Diyos? Pray mga tayo. Hallelujah. O Lord God, dumadalangin po kami sa inyo, O Lord. Hear us when we call, O Lord God. Nandito kami ngayon, O Lord. Tumatawag sa inyo dahil tumatawag kami sa inyo, O Lord, dahil sinabi ninyo sa inyong mga salita. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Kaya nga po, O Lord, tumatawag kami sa inyo para malaman namin ang mga bagay na hindi pa namin alam, O Lord God. O Lord, kayo po ang mauna sa amin ngayon sa aming pag-aaral. O Lord, kayo po ang magbigay ng mga revelasyon sa amin. At sa ganun, malaman namin kung ano ang mission namin dito sa mundo, O Lord God. O Lord, we thank you in Jesus' name. Amen. Doon po sa Genesis 1:1. Sinabi doon, in the beginning, God created a heaven and earth. Bakit ginawa ng ating Panginoon Diyos ang langit at ang lupa? Ano ang kanyang mission? Ano ang gusto niya mangyari? Bakit? Alam ba natin kung bakit ginawa? Kung bakit na tayo ginawa? Patigil na kayo sa akin eh. Parang parehas ko rin kayo. Hindi ko alam eh. Ano ba ang mission ng ating Panginoon sa atin? Kasi para malaman natin yung mission na sinabi ng Jesus Christ, alam din natin yung mission na kung ano talaga ang mission ng Panginoon, ng ating Diyos, bakit niya ginawa ang langit at lupa? Bakit niya ginawang katahawangis niya ang tao? Kung bakit ginawa lang niya ba tayo, binuhay lang ba niya tayo para mamatay? Hindi naman siguro. Nakalagay po sa Genesis. Nakalagay sa Isaiah chapter 43 verse 7.
Tagalog na lang. Isaiah, ang sabi doon sa Isaiah chapter 3 verse 4. Chapter 43 verse 7, sabi doon, ginawa ko ang tao, nilalang ko ang tao, even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. Yon, ginawa niya tayo para sa kanyang glory. Para may payag ang glory. Ano yung glory? Kalwalatian. Para may pahayag ang kalwalatian ang ating Diyos. Kaya, siguro, kasi doon sa una, nakalagay doon pa rin, everything was void. Sa verse 2 ng Genesis, sabi doon, lahat ay, everything was void. Wala kahit ano. Gusto ng Diyos na maihayag yung kanyang karangalan. Kaya ginawa niya ang heaven and earth at ang kaya nilikha niyang mga tao. Iyon ang ibig sabihin nun. Para maihayag ang kanyang karangalan, para maihayag ang kanyang kadakilaan, para maihayag ang kanyang kapangyarihan. Yun. I have formed him. Yeah, I have made him. Yun. Sa Tagalog, nakalagay doon para maihayag ang kanyang karangalan. Kaya, yun po ang mission ng ating Diyos. Bakit niya ginawa tayo? Kasi yung iba, yung mga hindi naniniwalang may Diyos, sinabi nila, ito ang isa sa mga kanila, isa sa mga comment nila. Bakit ginawa ka ng Diyos? Hindi nila. Hindi nila, yung iba, pag hindi natin alam kasi ang sasabihin natin, sabi, siyempre mag-isip tayo. Sorry. Bakit nga ba ginawa tayo ng Diyos? Ito po, kaya tayo ginawa ng Diyos para maihayag yung kalwalatian ng ating Diyos. Para mabigyan ng karangalan ng ating Panginoon. Yun. Para maihayag siya. Kaya yan po ang mission ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Kaya niya ginawa ang tao. Pero may mga nagsasabi rin na tulad ng nabanggit na itong nakarang linggo, kung ginawa ng Diyos ang tao, bakit niya ito nilipon? Kung sa Genesis, di ba makikita natin na nilipon niya yung tao noong panahon ni Noah. Makikita natin sa Genesis chapter 6, verse 5 to 8, sabi doon, nagsisi ang Diyos nung ginawa niya ang tao dahil sa kanilang mga kasalanan. Dahil sa kanilang Genesis chapter 6, verse 5 to 8. Thank you. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of his thought, of his heart, and that every imagination of that thought of his heart was only evil continually. Yun po. Nakita ng Diyos na naging napakasama ng tao na kanyang nilikha. Saan pa yung nagsisi siya? Sa verse 4 ba yun? Tumusunod na verse. Ayun. Labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Tapos, yun nga sa munang na verse. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng mga hayop at ang mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang pa ang mga ito. May mga nagsasabi kasi na bakit nilalang ng Diyos ang tao para lipulin lang? Hindi po. Kaya nilalang ng Diyos ang tao para mahayag yung kanyang karangalan. Kaya niya nilipon ang tao noon dahil sa kanilang wickedness. Nakita natin sa verse 5, dahil sa kanilang kasamaan. Yung kasamaan po ang gustong lipulin ng Diyos.
hindi yung tao. Bakit? Yung kasamaan lang. Kasi mayroon pang isa tinira. Si Noah, nakita niya na si Noah, yung susunod na verse diyan, si Noah ay sa Genesis chapter 9 verse 18 to sumunod na verse 8. Yon, si Noah ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya, hindi po lang yung tao ang nililipol ng Diyos, kundi yung kasalanan. Kasi kung nililipol ng Diyos ang tao, pati si Noah nilipol na niya. Pero hindi, yung kasalanan lang po ang nililipol ng Diyos. Kaya wag tayo mag-aayon doon sa ibang kaisipan na ginawa ng Diyos ang tao para lipulin niya. Hindi po. Ginawa ng Diyos ang tao para mahayag ang kanyang karangalan at ginawa ng hindi niya gustong lipulin ang tao, kundi yung kasalanan lang ang kanyang nililipol. Alam naman natin yung kwento ni sa kay Noah, nagkaroon ng baha at nalipol nga ng lahat ng tao, natupad yung sinabi ng ating Diyos sa verse chapter 7. Kaya, nung nakita niya, na tingnan natin sa Genesis chapter 9 verse 8 to 17 naman. Nung mga tapos niya lipulin yun, at nakita niya si Adan at nakita niya si Noah, nung nag-alay siya sa ating Panginoon, sinabi niya, pinangako niya kay Noah na hindi na niya lilipulin muli ang tao. Verse chapter 9 verse 18 to 17. Sinabi niya na, hindi ko na lilipulin ang tao, simula ngayon, sabi niya. Sa pamamagitan ng baha. Meron ka, may ikon yun. Sa pamamagitan ng baha. 8 hanggang 17. Genesis chapter 9. 8 hanggang 17. Sinabi ng Diyos kay Noah at ang kanyang mga anak, ako'y makikipagtupan sa inyo ngayon at sa inyo magiging mga anak. Ganun din sa lahat ng mga bagay na nasa paglibig niyo. Ayun, alam na po natin yung kwento na yan. Yun. Nagipagtupan siya na hindi na niya lilipulin muli ang tao sa pamamagitan ng baha. At yun ay, ang katunayan ng kanyang katibayan ay yung pagpapakita niya ng rainbow, ng bahaghari. Kaya, nung sinabi ng Panginoon ito, sabi na naman ng mga critics, sabi niya, hindi na pala nilipulin ng Diyos ang tao, hindi. Malaya na silang gumawa ng kasalanan. Pero hindi po, tignan po natin sa 2 Peter chapter 3 verse 10, sinabi doon, lilipulin ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng apoy naman. 2 Peter chapter 3 verse 10. Wala to. Mga outline lang yung sinasabi ko. Wala pa tayo sa umpisa. 2 Peter chapter 2, chapter 3 verse 10. And sinasabi doon naman, yan. Chapter 3, 2 Peter chapter 3 verse 10. Ibig sabihin, kinukuha ko lang yung sinabi doon kasi na hindi na niya lilipulin ng tao. Pero lilipulin pa rin niya sa pamamagitan ng But the day of the Lord will come as the thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. With fervent heat. Yan po, sa pamamagitan ng apoy, sabi doon eh. Third also in the works that all therein shall be burned. Susunod po. Kaya, kung sinabi niya na hindi niya lilipulin ang tao, huwag po tayong maging maging palado o maging confident na hindi niya tayo lilipulin kasi
sinabi doon sa 2 Peter chapter 3 verse 10 na lilipulin pa sila sa pamamagitan ng sunog naman ng apoy. Pero may paraan para maligtas. Alam niyo po, ang ating Panginoon Diyos ay napakatindi ng pagmamahal niya sa atin. Doon po sa Isaiah chapter 7 verse 13 to 14. Isaiah chapter 7 verse 13 to 14. Yung mga nung panahon po iyon, talagang tindi na ang kasamaan ng mga tao. Dumating din sa suktulan yung kasamaan ng mga tao. Sa Isaiah chapter 7 verse 13 to 14, sabi doon, dahil sa kanilang kasamaan, ayaw pa rin tupukin ng Diyos, ayaw pa rin lipulin ng Diyos ang tao. Binigyan pa rin sila ng isang pagkakataon. Isaiah chapter 7 verse 13 to 14. Sinabi doon, at manganganak ang isang dalaga, ang isang berhen. Yeah. Chapter 13, para makikita natin na sinabi doon na ang kasamaan ng tao. Ay, verse 13 yan. Yun. And he said, hear me now, O house of David. Is it a small thing for you to weary man? But when you weary my God also, you know, talagang yung parang sinusubukan nila ang Diyos dito eh. Sa Tagalog natin, mas maganda. You know? At sinabi ni Isaiah, makinig kayo sa bayanan ni David. Hindi ba masapat na subukan ninyo ang pagtitis ng mga tao? You know? At pati ang pagtitis ng aking Diyos ay inyong sinusubok. Sinusubok nila ang pagtitis ng Diyos. Parang kinukuha nila yung hangganan ng Diyos eh. Kaya kung minsan parang tayo din, kung hindi tayo makakaramdam na makakaranas ng sabi nga nila, pagpapalo eh. Talagang kinukuha natin yung suktulan ng Diyos, sinusubok natin yung suktulan ng Diyos. Kung hanggang saan. Pero sabi dito ng ating Panginoon na Diyos, sabi doon sa verse 14, narito sabi niya, dahil dito si Yahweh mismo ang nagbigay sa inyo ng palatandaan. Ito po yung maglili ang isang dalaga at magsisira ng isang sanggol na lalaki na tatawagin pangalang Emmanuel. Ay kasunod niya, ang Emmanuel, ibig sabihin na Emmanuel ay the Lord is with us. Kasama natin ang Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng Emmanuel. Dahil sa kasamaan ng tao, sinusubok nila ang Diyos to the extent, sabi doon lang, kung i-English natin yung susuktulan, to the extent na sinusubok nila ang Diyos, hindi pa rin na wala yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kundi, nagbigay pa rin ng pagkakataon. Dito yun, yung pagkakataon ibinigay niya, maglili ang isang berhen, sabi doon, maglili ang isang dalaga at magsisilang ang isang sanggol. Ay, dito papangalanan natin Emmanuel. Ito, alam naman natin yung kwento ni Jesus Christ na ito po yung pinangako na si Jesus Christ, tulad alam natin, ipinanganak ng isang virgin. Ito po yun. Ito ay maybe 400 years bago mangyari, ipinahayag ito. Kaya, ito po yung pangako na ito yung palatandaan na ang ating Diyos ay talagang mahal naman niya tayo. Ayaw niya talagang lipulin pa rin tayo. Sabi doon kung tulad ng pinag-aralan natin ng mga nakaraan na ang maniniwala kay Jesus Christ, whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Ayan. Dapat memory verse natin yun. Diba? Anong verse yun? Oh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes. Mga nag-aaral nga ng mga bata, alam nila yan eh.
Ngayon, ano ang mission ni Jesus Christ? Nung pinadala siya dito. Ano ang mission ni Jesus Christ? Nung pinadala siya dito. Sabi doon, anong sabi ni Jesus Christ? Parangalan mo ako tulad ng parangalan mo ako tulad ng para maparangalan kita. Ang mission ng ating Panginoon, ang ating Panginoong Diyos ay para maparangalan siya. Ang mission din ni Jesus Christ ay para parangalan ang Diyos. At para maparangalan tayo. Ano yung sabihin? Parangalan. Tingnan natin ano sa John 17. Ito po yung magiging key verse natin. Key chapter. Kasi buong chapter po ito. Dito pa lang po tayo mag-uumpisa. John 17. John 17 na. Muna. Ang mission po ni Jesus Christ ay parangalan ang ating Panginoon. Pero ang ating Panginoon Diyos ay parangalan din niya si Jesus Christ. Mapapasa natin yan, ano? This word is faith Jesus and lifted up his eyes. Tingnan nga natin sa Tagalog. May hinahanap lang kasi ako yung kung nandiyan. Pagkasabi ni Jesus sa mga ito, wala yata dyan. Sa NIV. NIV, wala rin. Ito po makikita natin, ano? Masahin na natin sa English, Tagalog na lang. Ito pala, sa NIV. Ito yung gusto ko makakita kasi yung and pray, yung nanalangin si Jesus Christ. Kasi kaya gusto ko, kaya pininpoint ko yung pray, nanalangin. Yung mga kritiko, alam niyo po, lagi kong sinasabi kasi yung mga bagay na may encounter natin kung tayo ay nakasalubong ng isang hindi katulad natin ang pananampalataya. Kasi sinasabi nila, kung talagang ito si Jesus Christ, bakit siya nananalangin? Kanino siya nananalangin? Yan ang kanilang mga critics sa atin. Makikita natin dito, bakit nananalangin si Jesus Christ? Yun ang comment nila, o critics nila. Kung talagang Diyos si Jesus Christ, ay bakit siya nananalangin? Alam niyo po, nung dumating si Jesus Christ dito sa earth, sabi doon, si Jesus Christ ay tulad ng napag-aralan natin, si Jesus Christ ay 100% God, 100% na tao. Sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 10, tingnan natin sa 2 Peter chapter 3 verse 10, ay di, sa pala yun, sa lilipulin pala yun. Nung dumating si Jesus Christ dito, siya ay 100% God, 100% na tao. Pero, sinasabi ng sa Timothy pala, na hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Kaya, nung nandito siya sa lupa, siya ay 100% na tao rin. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Yun ang sabi doon. Kaya, nang hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos ay naging submissive siya sa ating Panginoong Ama, sa ating Panginoong Diyos. Kaya siya nananalangin. Pero makikita natin na dito sa panalangin niya, kung tutuloy-tuloy, basahin kaya natin, mas maganda. Sa Tagalog na lang, para maintindihan natin. After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed, Father, the hour has come, glorify your Son, like your Son may glorify you. Okay.
For you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those who have given him. Now this is eternal life, that they know you, the only true God,